is a land that is favored and safe. And by faith we can see it afar, where the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, oh by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. The melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not aside for the blessing of rest. Everybody now. Oh, in the sweet by and by, oh, by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that follow our days. Oh, in the sweet by and by, oh, by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Amen. Praise the Lord. Praise God. Ang ating topic ay Death, Where is Thy Sting? Amen. Yan po ay napag-usapan dahil nga po ang ating bansa, we are 85% Catholics. See, at ang Catholics, mga kapatid, mula pa nung early century ay nagse-celebrate na sila para sa araw ng mga patay. At sa kanilang, November 1 ay All Saints Day. A holiday dedicated to saints who have attained heaven. So yung mga nakarating na sa langit. Pero may mga saints na nandito pa sa lupa. Nasabi ng Biblia, tayo yung mga living saints. Hindi kailangan mamatay ka muna para maging saint ka. Amen. Praise God. At ang All Souls Day nila, November 2, bukas yun, ay araw ng mga kaluluwa. Ayan. They celebrate and honor their saints by praying for the souls who are dead, but who are in purgatory. Ay, wala namang purgatory sa Bible, mga kapatid. Alam natin, ayan ay off the record. See, yan ay dogma. Sabi ng Biblia, huwag kang magdagdag sa Biblia kasi dadagdagan din ng salot. Huwag kang magbawa sa Biblia dahil aalisin ng Diyos ang bahagi mo sa aklat ng buhay. Kaya ang purgatory, mga kapatid, ay parang negosyo yan. Na pag ikay nagpadasal, nagbigay ng panubina, ay mapopromote daw yung mga kaluluwan sa langit.
Pero pag hindi ka na nagbibigay, dadaos-dos sila sa impyerno. So, kaya mga kapatid, ayan ay pananakot lamang na yung mga kaluluwa ng mga ninuno nyo, baka mapahamak. Pero tayo, naniniwala, mga kapatid, na pag tumanggap kayo kay Kristo sa lupa, diretso kang langit. Amen. Walang istasyon na dadaanan. For it is once appointed for man to die, and then the judgment. Maghihintay ka na lang ng paghatol. Yung mga walang Kristo, hahatulan sila. Pero tayo, there is no more condemnation to them that are in Christ Jesus. So ituloy natin. Hindi ko na masyadong bibigyan ng panahon yung ibang slide. But sabi rito, kagaya ng binasa ni Brother Jerry, death, where is your sting? Grave, where is your victory? The sting of death is sin. Ang tibo ng kamatayan dahil sa kasalanan at ang kalakasan ng kasalanan ay ang kautusan. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ngayon, sabi ng prophet, sabi muna ng dictionary, ang death ay paghihiwalay. See, it's the end of life, okay? The end, the termination of life, the destruction of life. Pero kay Brother Branham, sabi niya rito, death is a separation. Dalawang binanggit niyang death, yung physical death, na kung saan ang kaluluwa mo hihiwalay sa katawan mo. Pero ang nakakatakot yung spiritual death, na hindi lamang hihiwalay ang katawan mo or ang kaluluwa mo, kundi yung kaluluwa mo ay pupunta ng lake of fire, ma-annihilate, at hiwalay ka na totally sa Diyos. Sabi nga ni Jesus, di ba? At sabi sa Ezekiel, the soul that sinneth, it shall die. So ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Kailan? Sa lake of fire. Kasi ang kaluluwa, hindi kayang patayin ito ng kahit ano lang. Di ba? At ang mga masasamang kaluluwa ay nasa fifth dimension. Wala pang kaluluwa na pinatay ngayon. Amen. Naghihintay sila ng judgment day. Ang pinapatay, yung kalikasan ng kaluluwa. The old nature of the soul. Dahil sabi ng prophet, the nature of your soul is God. Oh, so may nature pala yung soul. But if you're born again, see, sabi roon, but if it's of the world, sabi roon, it's not of God, or you're not born again. Okay, anyway, soul doctrine yan, hindi na natin pag-usapan masyado yan. Okay, dito po sa susunod na Bible quote, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him. Sino yun? Ang diablo, which is able to destroy both soul and body in hell. Amen. So ang kamatayan ay dumarating sa atin physically, pero ang spiritual death, nakakatakot. At alam natin, ang death na yan, sabi nga kanina, ang magdadala sa iyo ng spiritual death is false teaching. False doctrine. Yung anti-Christ teaching. Ayan. So kaya, delikado, yung pale horse rider, sino nakasakay doon? Si kamatayan. At nakasunod ang impyerno. Yan ang panahon natin. Ang eagle age, at yan po ang panahon na kung saan ang rapture, dahil ang agila ay lilipad. Sa panahon ni Pablo, lion age, sa ating panahon, eagle age, mga kapatid. Sa dulo ng 7 church ages, nandito ang rapture. Amen. Now, the second death ay binanggit sa Revelation 20:14, and death and hell. Ang kamatayan at ang impyerno. See? Impyerno, fifth dimension, ay parehong ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So nakakatakot kung ang pangalan mo ay wala sa buhay na walang aklat ng buhay ng kordero. And I believe na yung mga tinawag sa message, nandun ang pangalan natin, kaya tayo nandito. Because God is obligated to look for you, sabi niya. Kasi siyang nagsulat ng pangalan mo doon, siyang maghahanap sa iyo. Hindi tayo naghanap sa Diyos, tayo ang hinanap ng Diyos. Amen. Sabi niya sa mga apostol, you have not chosen me, but I have chosen you. And all that the Father has given me will come to me, and none of them will be lost. Walang mawawala, mga kapatid. Hindi natin problema, mga pastor, kung sinong tatagap o hindi. Alam na ng Diyos. Mangaral ka lang. Parang parang net, sabi ni Brother Branham. Parang gospel net na tinapon sa dagat. Paghatak mo, may mga butete, mayroong mga gagamba, may mga eel, may mga kung ano. Pero ang kukunin lang yung totoong isda.
At yung hindi isda, ibabalik doon sa dagat. Magbabackslide sila. Pero ang tunay na anak ng Diyos, patuloy, amen, hanggang wakas, sila lang ang tunay na ligtas. Praise the Lord, amen. So natural death is appointed to us. Ayan. Subalit, after na tayo mamatay, mayroong judgment. Pero salamat sa Panginoon na nung tumanggap ka kay Kristo, hindi ka nahahatulan pa. Amen. Jesus said in John 5:24, "He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come to the judgment, but is passed." Exempted ka na from death unto life. Sinong natutuwa? Nagagalak na tayo exempted na sa second death, mga kapatid. Praise the Lord. So may paghatol. Amen. Alam natin ang paghatol na yan ay nasa Revelation 20. Nahaharap lahat ng tao. Nakita ni John ang isang white throne sa Revelation 20:11. "And I saw the dead, small and great," maliit o dakila, "stand before God." Sabi rito. "And the books were open." Mga aklat. Bawat isa sa atin, mayroong tawag nga doon, Book of Deeds. Sabi nga kanina sino ba nagsabi noon? Si Brother Jerry, Book of Deeds. Si Brother Nonilon. And sabi niya rito, "Another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the book." Bawat patay ay inatulan ayon sa nasusulat sa mga aklat according to their works. Pero sabi ni Brother Branham, amen, since lahat tayo mayroong record ng buhay natin sa langit. Sabi ni Prophet, there's a camera in heaven na nire-record yung buhay ninyo isa-isa. Mula pagkabata, mula nung pinanganak ka hanggang mamatay ka, may DVD ka doon sa langit. Na yung DVD na lang naka-record lahat ng sinabi mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng ginawa mo, at ipapalabas yun sa white throne judgment para hatulan yung buhay mo. Pero salamat, sabi ni Brother Branham, kay Jesus, na yung dugo niya ay parang Clorox, na tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, yung dugo niya, buburahin lahat ng kasalanan mo sa record na yon. Hallelujah! At pag pinalabas yung buhay mo doon, wala nang kasalanan. Puro kabutihan ang makikita. Bakit? Si Jesus na ang namatay para bayaran ang mga kasalanan mo. Praise God, mga kapatid. Hallelujah! Di ka ba nagpapasalamat? Amen. Kaya sabi rito, ang dagat, the sea gave up the dead, siguro yung mga nalunod, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Pero sabi ko nga na tayo ay hindi nahahatulan pa. Dahil si Lord na ang nagbayad. So natural death is certain. So hindi natin alam ang buhay sa mundong ito. May mga nauuna, may mga nauhuli, may mga aagawin. Pero yung mga nauna, the dead in Christ will rise first. Amen. Sabi rito sa Genesis 3:19, "For dust thou art, and unto dust thou shalt return." See, yung mga na-cremate, di ba, bumalik sa alabok. Sabi ng iba, pwede bang ma-rapture, maligtas pa yung na-cremate? Oo naman. Kasi maraming ang nasunog ng mga Kristiyano sa panahon ng Dark Ages. Sinunog sa arena. Doon, pinako sa krus, pinakain sa leon. Paano naman sila kung nasunog na, di ba? Ligtas din pa rin sila. Amen. Kaya option nyo lang yon, mga kapatid. "Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it." Amen. So what is life? Alam natin ang buhay, walang kasiguruhan. Sabi rito, kagaya ng hamog, a vapor. Your life is like a vapor that appeareth a little time and then vanisheth away. Kagaya rin ng damo. See, all flesh is as grass, and the glory of man as flower or grass, that the grass withereth, ang dahon ay natutuyo, o ang dahon ba yan, o tawag dito, grass damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. See, ganon din ang tao, di ba? Kuminsan kumukulubot na tayo, mga kapatid. Kahit anong gawin mo, kahit anong ilagay mo dyan, lotion o ano paman. Amen. Hindi mawawala yung mga wrinkles na yan. Praise God. Natural na yan. Pero salamat sa Panginoon na kahit tayo umabot na sa ganitong edad, ang Panginoon may promise ng pag-agaw. Aagawin tayo, magpapalit tayo ng katawan na isang katawang hindi nasisira.
back to a young man and woman like Abraham and Sarah. Sabi ni Brother Branham, pag nang-rapture na, you can pass through walls. You can travel like a thought. Amen. And sabi niya, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mamamatay. So yun ang glorified body na hinihintay natin ngayon. So natural death can come through sickness, diseases, accident, murder, or suicide. As it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. But where does the dead go? Saan pumupunta ang mga nangangamatay? Yan ang tanong kay Brother Branham. Sabi niya dito, the fifth dimension is where the sinner and the unbeliever dies and goes to. Meron palang pang-limang dimension. I-preach sa atin yung 7 dimension. So yung fifth dimension, that's hell. That's the horrible dimension. But when a Christian die, kapag ang isang Kristiyano namatay, ikaw ay pupunta saan? Sa 6th dimension. Then you see the Christian, when he dies, he goes under the altar of God, right into the presence of God. Under the altar. He is at rest. May kapahingahan tayo doon. And God, ang pampito, God is in the 7th dimension. So makikita natin dito, mga kapatid, sa isang chart, ayan, tayo ay napapaloob sa 7 dimensyon. Tayo na mga mortal ay meron tayong 4 dimensions na kinabubuhayan. Light, matter, time, and science. Pero ang hell, pang-5, nandun sa ilalim, sabi ni Brother Branham. And it's composed of 3 levels. The first level, right, sabi rito, ay yung region of the damned. Region ng mga lost. Then under that is the region of demons, and then pinakailalim is Satan's seat. Yung karya ng Diablo, ni Abaddon, ni Apollyon, doon siya. Bottomless pit, mga kapatid. Pero sa taas natin, ng 4 dimension, ay nandoon yung paradise. Nandoon na yung 6th dimension, na ito yung 3rd heaven, na sinabi ni Pablo, kasi tayo, meron tayong 3 heavens. The first heaven is the atmosphere, the heaven, the sky, and the earth atmosphere. The second heaven is the outer space, the galaxy, the planet. But the third heaven is the celestial paradise. Doon si Pablo nakarating. Sabi niya, I saw a man went into the third heavens. Doon ang mga nangamatay. Alam natin, yung mga theophany natin, hindi tayo pala, yung mga nauna na sa atin, amen, bababa, pagdating ng rapture, the theophany will come down and pick up their redeemed bodies, yung 16 elements, at magiging katawan uli sila. At tayo'y sasalubong din sa ating theophany, our heavenly body, amen, na naghihintay sa atin na hindi nagkasala, kasi yung soul natin nagkasala eh. Pero yung theophany, hindi nagkasala yon. Amen. Yun ang, sabi nga ni Prophet, nung marinig mo ang mensahe, you heard from your theophany. Isang heavenly body. Nasabi ron, if this earthly tabernacle be dissolved, we have already one waiting. Amen. Sa makalangit, eternal in the heavens. So makikita natin mga kapatid na yung theophany na yon, mga kapatid, ay that's the real you. Amen. Nung hindi pa nahulog ang tao, magkasama pa yung soul and theophany. Kaya nga sinabi ni Prophet minsan, that soul was the theophany. Pero nung mahulog ang tao, yung soul lang ang nagkasala, pero yung theophany ng mga believers ay naiwan doon. And sabi roon, you bypass your theophany to be tempted by sin like Adam, like me. See, kaya one day, bababa yung theophany, mag-iisang katawan natin, and then we'll be glorified in the presence of God. All right? Amen. Praise the Lord. Now, death was issued in because of sin. Ito yung tinalakay ni Brother Jerry. Napakaganda ng presentation mula pa sa serpent seed, mula sa kay Eva, si adultery, and dumating si Cain, si Abel. Pero ang sabi rito kasi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang kamatayan kung hindi tayo nagkasala. Amen. There's no death to a Christian. Amen. Noon pa man. But dahil sa naging nadamay tayo sa kasalanan ni Eva at ni Adan, kailangan nating maborn again. Yung sabi kanina, except a man be born again. Second birth. Kasi yung first birth natin ay, merong error. Amen. Erratic. Yung first birth natin by sex. Sabi kanina, dapat si Eva, ang mga anak nila, mag-raise up lang sa earth. Kasi doon din sila galing eh. The spoken word of God. Lahat tayo spoken word. Pero dahil sa pinakialaman ni Satanas, ang serpente,
na-deceive si Eva, kaya ang tao ngayon pinapanganak na through sex. Which sex is only for animals. Sabi ng prophet. Pero dahil tayo ay pinanganak na ngayon, salamat tayo na may binhi pa rin na inilagay sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Sabi ni Brother Branham, pinanganak ako, 2 natures in me. Hindi 2 souls yun. 2 natures in one body. Sabi niya, I only chose one. I only catered to one. See? Praise God. Kaya makikita natin, pinatay yung lumang kalikasan at nabuhay yung dormant seed na nandyan sa iyo. Nakulaputan lang ng kasalanan. Your soul was marred, sabi ng prophet. Marred, namantsahan, nadungisan, kaya kinakailangan linisin ng dugo ni Kristo. There is a cleansing of the blood. Pag inalis mo yung blood, ni-replace mo yung kaluluwa, sayang ng dugo ni Kristo. See, wala nang saysayang dugo ng Panginoon. Kaya tayo naniniwala that the soul was redeemed. Death, burial, and resurrection. Sabi kanina, di ba? Sabi ni Prophet, Christianity is resurrection, not replacement. Ayan, so ayoko na pumunta sa doctrine na yan, mga kapatid. Dito na tayo sa susunod. Okay, sin is unbelief. Sinabi kanina ni Brother Jerry, ang kasalanan daw ay kawalan ng pananampalataya. There's no other sin but unbelief, and your unbelief will lead you to transgression, to rebellion, to perversion, and to iniquity. So lahat yan, mga kapatid, ay kasalanan lahat yan. Pero kinakailangan mong magsisi. Only repent. Amen. And be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive God, the Holy Ghost, the gift of the Holy Spirit in you. So kaya kinakailangan natin, mga kapatid, magsisi. Okay. So next slide. Sabi dito ni Lord, I tell you, nay, except ye repent, ye shall all likewise perish. So kailangan nating magsisi. Kaya sa Mark 16:16, hindi inalis yung bautismo. He that believeth, siya naman ang palataya, and, which is a conjunction, is baptized, shall be saved. Tama, Pastor Nonilon, ano? May mga tao nagtuturo ngayon, no? Hindi na kailangan ng bautismo. Kasi yung sa cruise daw na magnanakaw, hindi naman na bautismohan. Pero wala na siyang time, nakapako na kasi. Pero kung sabihin mo, magpabautismo ka, tanggalin mo muna yung pako. See? Kasi wala nang time, pero ikaw may time pa. Amen, praise the Lord. See? He that believeth not shall be damned. Amen. Kaya ito, binasa natin kanina, malinaw ang prescription, Acts 2:38-39. Sinabi ni Pedro, Peter was the one given the key. Whatever you bind on earth shall be bound on heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Sabi niya, mangagsisi. Repent, talikod sa kasalanan, and be baptized, every one of you. Hindi na sa titulo ng Father, Son, Holy Ghost, but in the name of Jesus Christ na. Because the name of the Father is Lord, the name of the Son is Jesus, the name of the Holy Spirit is Christ. Lord Jesus Christ, that's the only name given on earth whereby man must be saved. Amen. Kaya tayo na-rebaptize sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Kasi yung pangalan, titulo, walang pangalan doon. Yung Jesus name lang, maraming Jesus, sabi ni Prophet. May Jesus na gangster, may Jesus na sugarol, lasinggero. Kailangan eksakto in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. For this promise, what promise? The Holy Ghost, the coming of the teacher, the coming of the comforter, the coming of power when you receive the Holy Ghost is unto you. Hanggang ngayon, para sa atin, mula pa Pentecost hanggang Epheso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, hanggang ngayon, the promise is unto your children, to all that's afar off, even as many as the Lord our God shall call. Nagko-call pa rin ba ang Panginoon ngayon? Yes, tumatawag pa rin siya. Kaya effective pa rin ang pangakong yan ng Panginoon sa lahat. The sealing of the Holy Ghost until the day of our redemption. Amen. So kailangan nating, number 1, magsisi. Talikod sa kasalanan, talikod sa bisyo, amen, talikod sa pagsusugal, paninagarilyo, pag-inom, pambababae, panlalalaki, lahat na. You name it, mga kapatid. Dahil sabi dito ni John, if we say that we have no sin, pag sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. You deceive yourself and the truth is not in you. Wala ang katotohanan sa iyo. But if we confess
Kung tayo mangungumpisal sa Diyos, confess our sin, He is faithful. Siya ay tapat at makatarungan na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. See, He is just and faithful to forgive us our sin and to cleanse us. May cleansing, mga kapatid, ang new birth, to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, pag sinabi mong hindi ka nagkasala, sabi ro, you make God a liar and His word is not in us. So mayroong pagpapakumbaba, mayroong pagsuko, mayroong surrender para tayo mapatawad. Amen. At mayroong pag-iwas sa kasalanan. Hindi porke pinatawad ka na, nilinis ka na, ay may lisensya ka na para gumawa ng masama. No, mga kapatid. See, that is living in darkness. And Jesus came to show us the light. Di ba? Sabi ng Biblia, as we walk in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. So lumakad tayo sa liwanag ng mensahe. See, ang Panginoon ang nagbayad sa ating mga kasalanan. For all, walang exempted, have sinned. Romans 3:23. And come short, kinapos tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Being justified, now tayo inaring ganap na freely, walang bayad, by His grace through the redemption where that is in Christ Jesus. Amen. Tinubos tayo ng Panginoon. See? Pag sinabing tinubos, hindi ka pinalitan. Ang pinalitan yung nature mo na masama, ngayon ay ikaw ay mabuti, bagong nilalang ka na, whom God had set forth to be a propitiation. Propitiation means pampalubag loob. Ano bang pampalubag loob ng Panginoon? Yung faith natin sa Kanyang dugo. Our faith in His blood. Amen. So, pampalubag loob natin sa Diyos. Galit ang Diyos sa atin noon. Ayaw nga niyang mangusap sa mga tao, pinapadala na lang niya mga propeta. Sabi ng mga tao, ikaw na lang, Moses, magsalita sa amin, natatakot kami sa Diyos. See? Pero mula noon, mga kapatid, amen, si Lord na ay nakita niya na walang tao na kayang sumunod sa 10 Commandments. He gave us 10 Commandments pero walang nakasunod. Meron ba? Si David, nag-adultery. Abraham, nagsinungaling. Si Moses, nakapatay ng Egyptian. Sino pa? Samson, nahulog sa babae. So, napakaraming kamalian natin. Pero mayroong isa. Amen. Sino yon? Si Jesus Christ. Walang bahid ng kasalanan. God Himself becoming flesh. For without controversy. Amen. Great is the mystery of godliness. For God was manifest in the flesh. Hallelujah! Siya lang ang tao na pwedeng magligtas sa atin, mga kapatid. Wala nang iba pa. Kasi siya ay dugo ng Diyos. Hindi siya dugo ni Jose at ni Maria. Di ba? So, hindi siya ordinaryong tao. Amen. The sperm and the egg was placed by God inside the womb of Mary. And Mary is just an incubator of God. Amen. Kailanman di siya tinawag ni Jesus na mother. Di ba? Sabi niya sa krus, woman. Amen. Behold thy son. Son, behold your mother. Kapatid kasi niya si John kay Mary. See? So now, sabi rito, next slide. A true Christian has passed from death unto life. Amen. He that heareth my word, sabi ni Jesus, siya na nakikinig sa aking salita, at nanampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. At hindi na darating pa sa kahatulan, kundi siya ay lumagpas na, He's passed from death unto life. Kaya nga, oh death, where is your sting? Grave, where is your victory? Laging nababanggit si Odette dito. Pasensya na, Odette. May sister tayo, pangalan niya, Odette. O yan, si... Okay. But is passed from death unto life. Ayan, kaya nagbablush na si Odette. Kanina pa eh. Ito, 2 Corinthians 5:21, sapagkat siya ay pinaging makasalanan. Actually, kasalanan, hindi makasalanan, hindi ginawang sinner, sin mismo. For He hath made Him, Jesus, to be sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. Pag na kay Kristo ka, ang katuwiran ng Diyos, ang nakikita niya sa iyo. Hindi na niya nakikita yung mga mistakes mo kasi ang dugo ni Kristo ay nakabalot sa iyo. Yun ang tinitingnan niya, hindi ikaw. Yung dugo, pag nagsisi ka, nagsorry ka kay Lord, nag-apologize ka, yung dugo nakatakip sa iyo. Anong klase ka mang tao, wala kang pinag-aralan,
See, hindi ka man mayaman, pero sabi doon nga sa Egypt, hindi tiningnan kung sinong nasa loob, basta may dugo na nakapahi doon sa pinto. Ligtas lahat ng nasa loob. Praise the Lord. Amen. When I see the blood, sabi ng death angel, I will pass over you. Glory to Jesus. Pinaging matuwid tayo. Sabi ng prophet, namatay yung attorney. Imbis na yung kriminal, tayo yung kriminal. Amen. At ang Diyos, ang huwes, ang husgado. At si Jesus, siya ang umako. Imbis na tayo, masilya elektrika, siya na ang nagbigay ng buhay para tayo mapalaya. Ma-acquit. Amen. Acquitted na tayo. Case dismissed. Wala ka nang pwedeng isingil sa iyo si Satanas. Dahil pag sinabi ni Satanas, oh, ganito ka, makasalanan ka, sabihin mo, binayaran na ni Jesus ang kasalanan ko sa krus ng Kalbaryo. Sorry, Satanas, huli ka na. Praise God. Amen. Wala kang revelation, Satanas. Amen. Isaiah 53:5, He was wounded for our transgression. Siyang nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. He was bruised for our iniquity. Siyang nabugbog dahil sa ating mga kalikuan. The chastisement, yung pagpalo para sa ating kapayapaan ay napunta sa Kanya. And with His stripes, sa latay ni Jesus, ay pinagaling na niya tayo. We are healed. Healing for the body, healing for the soul. Amen. Dalawa ang pinagaling ni Lord, mga kapatid. Kaya sabi kanina, kung yung kaluluwa mo ay magmamanifest yan kung anong nasa loob. Kung ikay barumbado, lalabas yung pagiging barumbado mo. Di ba? Hindi ka naman, pag namatay ka, you just change dimension. But you don't change your character. Sabi ni Brother Branham. Di ba? Kung ikaw ay chismosa, pag namatay ka, chismosa ka pa rin doon. Hindi nagbabago. Unless na baguhin ka ni Lord. Unless na ma-born again ka. Unless na ikaw ay linisin ng dugo ng ating Diyos. Amen. No more condemnation. Ano raw? Romans 8:1-2. There is therefore now no condemnation. Wala nang paghatol pa sa kanila na nasa Katoliko, sa kanila na nasa Protestante. No, to them which are in Christ Jesus. Walang sinabing denomination dyan. Kaya walang pwedeng pagmalaki ang mga denomination. Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by Him. Not by denomination, not by affiliation, not by sect. Hindi ano pa man ang magdadala sa iyo kay Jesus sa Panginoon, but your personal relationship with Christ. The new birth is a revelation to you. Personal revelation of who Jesus Christ is. Kilala mo ang Panginoon? See? Hindi ka nakaasa sa katabi mo, sa nanay mo, sa magulang mo para makasama sa rapture. May personal, individual revelation ka. The rapture is a revelation to the bride. Na mag-alisa ng iba, tumalikod na yung iba, mabackslide na yung iba, pero ikaw ay mananatili. Magpapatuloy ka. Kasi, amen. Individual, personal revelation. Kaya ang isang tunay na Kristiyano, laging masaya yan eh. Kahit nag-aaway-aaway na sa paligid niya, nagkakagulo na, pero may kapayapaan siya. Hindi siya nababagabag, amen? Kasi nandun ang Prince of Peace. Nasa loob. Amen. Ikaw ang templo ng ating Panginoon. Glory to God. So man was found guilty of sin. Ilang quotation lang ito? Man was found guilty of sin, and sin was a penalty that no man could pay. The penalty was so great until there wasn't anyone that could pay the penalty. Walang sino ang pwedeng magbayad. I truly believe that God ordained it that way, that the penalty would be so great that no man could pay it. So He could do it Himself. So sinong namatay sa atin? Ang Diyos ang namatay sa laman. Sabi ng iglesia ni Manalo. Diba? Tao lang yan si Jesus. Namatay eh. Hindi namamatay ang Diyos. Ang sabi ng prophet, God died in the flesh. God could not die in the spirit. He's eternal. But God died, amen, in the flesh. Sa laman namatay ang Diyos. Kasi walang dugo ang Ama eh. Paano tayo tutubusin ng Ama, Aber? Kaya mo bang ipako ang Ama? Wala, espiritu yan eh. See? Kaya lahat ipinagkatiwala niya sa anak. Ang anak, hindi, porque may anak siya, dalawa na sila. Sa tao kasi pag nanganak ka, isa, dalawa, tatlo, dumami na kayo eh. Pero sa Diyos, ang anak niya, yung kanyang katawan,
larawan ng Diyos na hindi nakikita. Amen. In Jesus dwells all the fullness of the Godhead bodily. Nagkaroon ng body ang Diyos. Amen. Kaya sabi ni Felipe, di ba? Sabi ni Felipe, Lord, ipakita mo sa amin ang Ama. Masisiyahan na kami. Ikaw naman, Felipe, kay tagal na kitang kasama. Hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa Ama ay nakakita na sa akin. Dahil ako at ang Ama ay dalawa? No, iisa. Hallelujah! John 10:30. I and my Father are one. Magkaibang dimension lang, mga kapatid. Flesh and spirit. So kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Hindi mo pwedeng chap-chapin ng Diyos na ito tao lang, ito Diyos, ang Ama Diyos. No, you cannot have the Father without the Son. You cannot have the Son without the Father. Kasi siya rin yun eh. Amen. As we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies, therefore there wasn't none of us, kahit sino sa atin, walang worthy. Tumingin nga lang doon sa book, walang worthy. They could find no one on earth, below the earth, above the heaven, that was worthy. The one great important thing that Calvary means to us and the world is, it settled the sin question once and for all. It is finished by one sacrifice. Sabi roon ay pinaging banal na ni Lord yung kanyang mga inaring ganap. Praise God. Kaya yung aklat, walang sino mang karapat dapat. Umiyak si John, di ba? Makita niya yung 7 tatak. See, nandun yung mga pangalan natin. Nandun ang katubusan, title deed ng redemption na naagaw ni Diablo, yung karapatan sa mundo, karapatan sa life eternal. Pero sabi roon, weep not, John, for the Lion of the tribe of Judah hath prevailed to open the book and to loose the seals thereof. Nung tumingin si John, hindi lion ang nakita niya. Bloody lamb. Intercessory. Amen, mga kapatid. Kaya sabi roon, nung binuksan niya ang 7 selyo, praise God, 7 kulog ang tumunog. 7 mystery truths contained inside the 7 seals are the 7 thunders na hindi pinasulat. At sila'y nag-awitan, nagkaroon ng tugtugan sa langit. Worthy is the Lamb that was slain to receive honor, glory, praises, thanksgiving. The 24 elders, sumamba sila. Mga anghel sumamba, mga kapatid. Kaya praise God, ang ating Panginoon, the Lord, the King of Kings, He deserves all the honor, the praises and the thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. Itong sinabi ni Brother Jerry kanina, ulitin ko na lang. Mula na ang tao'y panganak, for since by man came death, dumating ang kamatayan, by man came also the resurrection of the dead. Dahil kay Adan, for as in Adam all die. Even so in Christ shall all be made alive. Amen. Sa pamagitan ni Adan, mamamatay tayong lahat. Pero sa pamagitan ni Kristo, mabubuhay tayong lahat. Sabi nga kanina, mayroong 3 brides ang Panginoon. Unang bride, si Adan. Ang bride niya, si Eva. Sumunod, after 2,000 years, ang Israel, bride sana ni Lord. Second bride. Pero ipinako nila ang Panginoon sa krus. Pero ngayon, amen, may bride talaga siya na hindi na mahuhulog. Hindi na madideceive. The very elect can never be deceived, mga kapatid. Hallelujah! Tayo yun, mga kapatid. The wife hath made herself ready. For the wedding, for the marriage of the Lamb is come, and his wife. Sino bang naniniwala na wife kayo ng Panginoon? As a group, we are the wife of Jesus. Individually, we're sons and daughters. May pilosopo kasi nagsabi sa akin yan, anak tayo ng Diyos, pakakasalan niya tayo. Anak niya, pakakasalan niya. Individually, anak tayo. Pero as a group, bride, wife tayo ng Panginoon. Ganun ba? Malinaw, mga kapatid. Walang debate. Sabi niya, hindi, wife na tayo ngayon. Sabi, hindi, bride tayo. Nag-aaway na sila. Bride o wife na ba talaga tayo ngayon? Sabi ko, yung bride, spouse, engaged. Kaya nung tayo lumabas sa denomination, come out of her, my people, in-engage tayo kay Lord. Amen. Pero nung tinanggap mo na siya bilang Panginoon, tagapagligtas, bilang bridegroom, bilang husband, at amen, kumakain ka na ng salita niya, ng mensahe, you become pregnated. Pinagbubuntis mo na, pag pinagbuntis mo ng salita, ano ka? Asawa ka na ng Panginoon. Ang pupuntahan natin doon, reception lang.
Amen. Kainan na lang, wedding supper. Pero ang kasalan dito sa lupa mangyayari. Hallelujah. Wala tayong confusion sa bagay na yan. A Christian cannot perish. Basahin natin John 27:29. My sheep hear my voice, and I know them, and they followed me. And I give unto them what? Eternal life. Amen. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Alam nyo ba yung salitang eternal? Sabi ni Barbara, eternal doesn't have a beginning, doesn't have an end. Kung may eternal life ka ngayon, merong something inside of you na hindi nagsimula at hindi matatapos. Yung katawan mo man bumalik sa alabok, pero there's something in you, mga kapatid, na hindi nagpasimula, hindi matatapos. Eternal life, Zoe life. Binigay ni Lord sa iyo before the foundation of the world. Your soul, sabi ng prophet, were chosen, were ordained before the foundation of the world. Kaya yan, dala-dala mo ngayon. Amen. Kaya ikaw ay may kauhawan sa Diyos. Sabi ni David, kagaya ng usa na nauuhaw sa tubig ng batis, ang aking kaluluwa ay nauuhaw din sa iyong salita, Panginoon. Ikaw ba'y nauuhaw sa salita ng Panginoon? Amen. Kaya hindi natin tinutulugan si pastor. Amen. Praise God. Yung mga Pentecostal, pagka magandang tugtugan, nagsasayawan, nagpapalakpakan, pagtapos ng music, nangangaral na si pastor, tulog na. Diba? Kasi, amen, walang quickening, walang seed. Amen. Kaya yung pastor, puro joke-joke na lang ang pinipreach. Kasi hindi na mapasaya yung tao. Si joke-joke na lang, ginawa ng entertainment, si Hollywood gospel, evangelism, pero tayo, hindi tayo doon nasasatisfy. Dito tayo sa message, sa revelation, nandoon ang true satisfaction. Food, spiritual food in due season. Yun po ang ating kinahuhumalingan ngayon. Amen. Magandang bisyo ang pumunta sa church. Amen. Bisyo na yan, sabi nga. Amen. Hindi mo na maalis sa Kristiyano yan, mga kapatid. Amen. Walang makapagpigil sa atin. Jesus said, I am the resurrection and the life. Siya na patay, he that believeth on me, though he were dead, yet he shall live. And whosoever liveth and believeth in me, shall never die. Wala nang kamatayan sa Kristiyano. Prinis ni Pastor Boy Francisco kanina, natutulog lang yung mga Christians na namatay sa 7 church ages. At pag narinig nila ang sigaw, ang trompeta, unang babangon yung mga nangamatay kay Kristo. At tayo na mga nabubuhay sa huling panahon, Laodicea, at natitira, ay aagawin kasama nila sa alapaap. Praise the Lord. That is our hope and that is our what we're waiting for. Ayan po, sabi rito. Okay, lang slide na lang ito, matatapos na tayo. Sabi ni Paul, behold, I shew you a mystery, we shall not all sleep. Hindi tayo lahat matutulog. But we shall all be changed. Magbabago tayo ng katawan. In a moment, isang kisap mata, in a twinkling of an eye, at the last trump. Alam niyo yung last trump, yan din yung 7th trumpet ng Israel. Tumunog na yung 5. Actually, yung 6 nang tumunog. Sabi ni prophet, the 6th trumpet is the Second World War. Tumunog na. Kung kailan pinagpapatay ang mga 6 million Jews, sabi niya. At ang pang-7 trumpeta will be the coming of Moses and Elijah. At yung trumpetang yon, bago sila bumaba, akyat muna tayo. Simultaneous. Yung huling trumpeta, akyat ang bride, baba naman si Moses and Elijah. To call out the 144,000, Revelation 11. Amen. The 2 candlesticks, the 2 olive trees that will prophesy for them. Amen. So, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Hallelujah. Amen. Ito na lang ang kalaban natin sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? The prophet said, itong worst enemy, yourself, your carnal nature, di ba? Kasi si Diablo, nakakagapos na eh. Di ba? Si devil, tinalo na ni Jesus. All the devil can do is speak.
Sa iyong tenga, gawin mo to, tingnan mo yan, ganito. Pero nasa sayo pa rin ang desisyon. You are the final decision whether you can obey the devil or not. But we know na meron tayong carnality. Kaya nga sabi ng Biblia, supilin ninyo ang gawa ng laman. Mortify the deeds of the body. So kaya ito ang kalaban natin, di ba? Ito ang napapagod, ito ang mareklamo, ito ang inaantok. Ito ang maraming mga puna, di ba? See? Kaya pag ito ay nabago na, napalitan na, amen, wala na. We shall know all things. Amen. Alam na natin ang lahat kapag nasa atin na yung theophany. Sabi nung iba, nasa amin na yung theophany, rapture na kami, millennium na kami. See? Pag nasa yung theophany, alam mo na lahat ng bagay. Sabi ko nga, alam mo ba yung number mananalo bukas sa loto, Aber? Kung alam mo lahat, kung may theophany ka, hindi naman alam eh. Glorified body ka na, halika. Punta tayong Manila, pasok ka doon sa kuweba ng leon. Tingnan ko kung mabait na yung leon sa'yo. Dahil sabi ng Biblia, sa millennium, babait na yung mga hayop eh. See? Praise God. Kaya huwag tayong mag-imagine lang ng mga turo na mga out of this world. Kailangan realistic tayo. Amen. Now, ito na. Ayan, siguro ito na yung last natin or admonition na lang. Sapagkat ang Panginoon, for the Lord Himself, shall descend from heaven with a shout. Ang Panginoon mismo, hindi anghel o iba lang. Pero sa Revelation 10, mighty angel. Siya yung bumaba noong 1963, mga kapatid. Binigay sa seventh angel ang revelation ng seven seals. At tayo ngayon ang bride ministry na kumain doon sa open book. And then, habang tayo naghihintay, merong sigaw, the shout, that's the mighty, the seventh angel. Then the voice of the archangel, the voice of resurrection, na siyang bubuhay sa mga patay, kagaya kay Lazarus. And with the trump of God, pag narinig na natin ang tunog ng trumpeta, ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Sabi nga ni Pastor Noni kanina, kakatok. Siguro yung mga nangamatay na mga Kristiyano na nauna sa atin, ay bibistahin tayo. Sabihin, body change na. Bigla kang magba-body change. Amen. Praise the Lord. Pero alam natin, 40 days, 40 nights ang rapture na yan all around the world. Kagaya ni Jesus, na nung siya ay mag-resurrect, hindi muna siya umakyat sa langit eh. Mayroon siyang 40 days na nakipag-fellowship pa sa mga apostol. Kumain pa nga siya ng isda, nag-ihaw-ihaw pa. Diba? So ganun din, hindi inalis ni Lord yung pagkain sa atin. Kahit tayo glorified body na, kakain pa rin tayo sa wedding supper. Long table on. Alam ko, yung mga paborito nating pagkain, mayroon doon. Gusto mo leche plan, may leche plan doon. Kasi mahal na mahal ni Lord yung bride. Kung ano yung gusto mo, ilalatag niya sa'yo doon. Long table yan, ilang kilometro yan. See? Pero wala nang distansya sa atin. Parang napakalapit na lang yun eh. Kasi glorified body na tayo eh. Amen. At doon ang roll call, doon tayo kukurunahan ni Lord. Nando doon ang recognition day. Amen. At sabi ni Lord, puputungan tayo ng corona. At sabi ni Brother Branham, isang kaluluwa na nadala mo kay Kristo, isang diamante ang madadagdag sa corona mo. Ayan, kung ang dami mong nadala sa mensahe na tumanggap, siguro ang corona mo, ang daming mga diamante doon. See? Pero wala nang inggitan doon. Hindi na tayo mainggit sa maraming may diamante doon. And then, bibigyan tayo ng balabal. We will be given a robe, amen, white robe, and then we will crown Him Lord of all. Doon sa wedding supper, doon din natin siya kukurunahan. Kaya nga nung ang Diablo nagpakita kay Martin ba yun? Martin of Tours. Si Martin of Tours, siya ang messenger sa dito. See? Siya nagpakita sa kanya ang isang nakakuronang ginto at nakasuot ng ginto. Sabi kay Martin, sambahin mo ako, Martin. Ako si Jesus Christ. Sabi ni Martin, teka lang. Alam ko, kukurunahin namin si Lord doon pa sa wedding supper. Hindi pa siya kinukurunahan ngayon. Biglang nawala yung vision. Napahiya si Satanas, mga kapatid. So kaya alam natin ang Word of God that Satan cannot deceive us. Amen. So, and we which are alive shall remain, tayo ito, shall be caught up together with them in the clouds. So pa tayo sa salubong kasi sabi ng prophet, marumi pa ang mundo. Nandito pa ang kasalanan, nandito pa si Satanas, nandito pa ang karumihan, mga karamdaman. So, dun muna siya.
Bababa siya rito kapag sinunog na ang mundo. After World War III, after Armageddon War, the righteous shall walk upon the ashes of the wicked. Bababa tayo, millennium na, mga kapatid. Amen. So, wherefore, comfort one another with His words. Amen. So, ang kamatayan sa Kristiyano ay promotion lamang. Hindi na tayo natatakot mamatay. Dahil kung oras mo na, Lord, kunin mo na ako kung tapos ka na sa akin, di ba? Kasi sabi nga ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Ang kamatayan ay pakinabang pa. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Psalms 116. And I heard a voice from heaven saying unto me, Blessed are the dead which die in the Lord. From henceforth, yes, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Ayan. So, walang kalugian ang buhay Kristiyano. Mamatay ka man, amen, papalit ka lang ng dimension. Pupunta ka na dun sa mansyon na inihanda ni Lord para sa iyo. In my Father's house are many mansions. I will go and prepare a place for you, so that where I am, there you may be also. And I will come again and receive you unto myself. Amen. At that day, you will know that I am in my Father, the Father in me, I in you, and you in me. Double indwelling yun, mga kapatid. I in you, you in me. Mahirap tanggalin yun. Double adhesive yun, mga kapatid. Praise the Lord. Okay, where there is no spiritual death. Quotation na lang. When the worshiper once comes to Christ, lays his hands by faith upon the dying Son of God, and feels the pain of Calvary that Christ bore for him there, when that blood cell was broke, come out of there none other than the Spirit of God. Then the Spirit of Christ, the dead lamb that died for you, returns back and coincides with you and gives you a new life, a new birth, and you are a new creature in Christ Jesus, a son and daughter of God. And, listen, you have passed from death unto life, and can no more die, no more than God can die. Hindi ka na mamamatay dahil ang buhay ng Diyos ay nasa iyo. Praise the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ng Panginoon. What a mystery. Amen. Praise God. At ito na ata ang aking last quotation, last verse. And God shall wipe away all tears from your eyes. And there shall be no more death. Ayan. No more. Neither sorrow. Wala nang kalungkutan pa. No more crying. Wala nang pagtangis pa. Neither there shall be any more pain. Wala nang arthritis. Wala nang high blood doon. Wala nang diabetes, mga kapatid. Amen. For the former things are passed away. Amen. God bless you, mga kapatid. Sana ay nakita natin ang ating future sa paglilingkod kay Lord. We don't worry, we don't fear, because God has already taken care of everything. Amen. All things work together for good to them that love the Lord, who are the called according to His purpose. Praise the Lord. God bless you. Tinatawagan ko ating MC. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you. Praise the Lord. We're so blessed, mga kapatid. Let's all stand, mga kapatid. Amen. Awitin nga natin yung nagsasabing, what a day that will be. Amen. Bago tayo sa closing prayer natin. Amen. Yun yung talaga yung hinihintay natin. Yung pagdating ng Panginoon at kung saan tayo pupunta. That's why lagi kong sinasabi, salamat talaga sa message of the hour. Dahil yung mensahe na yun lang talaga yung nagsasabi, saan tayo nanggaling, kung saan tayo simula, kung saan tayo ngayon, at kung saan tayo pupunta, mga kapatid. Only in the message lang. At ito yung inaasahan natin, mga kapatid, what a day that will be. Pag dumating yan, mga kapatid, habi nga ng verse na binasa kanina, lahat ng luha natin, lahat ng paghihirap natin dito, hindi matutumbasan yan pagdating dun sa langit. At saka yung corona na yon, yung mga, sabi ni Pastor, yung mga diamond, sabi ko kanina, wala na akong pakialam kung may diamond o wala, makarating lang ako dun. Masaya na ako. Hallelujah! At yun ang goal natin, mga kapatid, na tayo lahat makapunta dun. Kaya kung kapatid mo, nakita mo nanghihina, hallelujah, hawakan mo siya, sabi mo, sister, brother, hallelujah, sama-sama tayong magkikita, pupunta doon sa pangakong lugar na yon. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord!
Glory! There is coming a day Yes, Lord. when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears, no more tears to dim the eye. All this peace forevermore on that happy golden shore. What a day, yes, Lord, you stay, that will be. Hallelujah. Oh, what a day, what a day that will be. Yes, Lord, when my Jesus I shall see. Glory. When I look upon His face, the one who saved me by His grace, when He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, Lord, you stay.